Magandang araw po muli sa ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kapatid na nasa abroad, binabati ko rin po kayo ng magandang araw, magandang gabi at magandang tanghali. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Well, gusto ko lang naman sanang iparinig po ang ilang parte ng mga binitawang salita ni Harry Roque doon sa kanilang ginawang maisog rally dito sa Pampanga, ano? Kaya panoorin muna natin sandali at saka ako magbibigay ng konti. O kung hindi man konti, maraming reaction. Ano po? Okay, panoorin muna natin. Ang tanong, mga maisog ng Bintang Luzon, binayaran ba kayo? Ang tanong, mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong, mga maisog, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Isigaw ninyo, sino ang gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Mga kinakailangan ng transparency. Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik. Dahil hindi karapatan ko pa rin malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Unahin po natin dito sa tinanong niya. Sino daw ba ang pinakamagaling na presidente na namuno sa Pilipinas o sa ating bansa? Siyempre, ang sinigaw naman ng mga tao doon, natural. Alangan naman isigaw nila ang PBBM, ano? Isinigaw nila Duterte daw, Duterte. At sabay tinanong pa niya kung sino daw ang gusto nilang mamuno. O sumigaw ulit yung mga tao ron. Siyempre naman, gaya ng sabi ko, Duterte, alangan namang BBM. Ilan lang naman sila doon. Alam mo, Attorney Harry Roque, ano po, paano pa po mamumuno yan si dating Presidente Duterte kung halos hindi na nga siya makalakad eh. Kayo na nga lang ang nagsisilbing tungkod niya. Ano ka ba naman? Pinakamagaling? Saan banda po? Ang pagkakaalam ko po siya lang naman yung presidente na may kinakaharap na kaso sa ICC. Ay, naku talaga, no? Ito pang isa. Okay, hindi na natapos-tapos ito pong issue na ibinabato, pilit binabato sa kanya kay PBBM kung saan daw adik, bangag. Hanggang ngayon, wala naman pong mailabas na ebidensya ang mga taong ito. 2 taon nang adik si Bongbong Marcos. Oo, 2 taon na po siyang adik. Adik po siya sa pagtulong sa mga mahihirap. Mga mahihirap natin, mga magsasaka at mga mangingisda. At syempre, yung mga talagang nangangailangan. Hindi niya po kinakalimutan yan. At hindi naman siya adik sa babae. At lalong hindi naman siya adik sa lalaki. Ito pang isa. Ang sabi niya ay inilalagay daw ni PBBM sa alanganin ng bansa. Ito po ay yung sa usapin po ng teritoryo sa West Philippine Sea. Giyera daw na wala naman daw tayong pakinabang. Sa totoo lang naman,
ginagawa naman lahat ng ating Pangulo, lahat ng paraan para maiwas tayo sa sinasabi nilang giyera na yan laban sa mga inchik. At tayo naman ay nasa side lang ng karapatan na naaayon sa ating konstitusyon. At siyempre, sumusunod din tayo doon po sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan. Nanalo po tayo dyan eh. International law po yan. Iilan na nga lang po kayo dyan. Nabibilang na lamang ang mga taga-suporta ninyo. Karamihan pa sa nandyan sa rally ninyo mga KOJC member yata. Oo, halos mga, kita nyo yung mga nagsisigaw. Mga member ni Kibuloy yan eh. Kawawa naman itong mga kapatid nating mga ETA, yung mga nitibo na ETA, na nananahimik sa kanilang komunidad, idinamay pa nila. Ay nako, mga Kapampangan, marami akong kilalang Kapampangan. Hindi mo sila basta-basta mabobola. Nako, matatalino yung mga Kapampangan na yan. Kaya mapapansin po ninyo, konti lang yung dumalo dyan. Halos hindi nga mapuno yung covered court na pinagdausan. May sumali man dyan siguro ng mga Kapampangan, baka yung mga malapit lang dyan sa lugar at gusto lang makiusyoso. Yun lang. Alam nyo, yung sinasabi po ni Attorney Roque, na pinakamagaling daw na presidente, si dating Pangulong Duterte. Alam nyo po, matanda lang po si Bongbong sa akin ng mga 4 na taon yata kung di ako nagkakamali. Nagkabistuhan tuloy Kaya inabot ko po at mulat na po ako nung panahon ng martial law hanggang sa nagkaroon ng EDSA Revolution. Ngayon, naging presidente na si Bongbong o si PBBM. Ako naman ang sasagot kung sino ang the best na presidente. Kung kay Harry Roque ay si Digong, ako naman po ay si FEM. Si Ferdinand Edralin Marcos. Pero may pero tayo dito. Oo, pero sa mga ipinapakitang galawan ni PBBM, kita nyo yung nakaraan, napakalaking irrigation project yung ginawa niya doon sa bandang Isabela. Grabe yun. Pagtuloy-tuloy lamang po itong ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos, ay nako, maipapasama siya doon sa pinaka-the best na presidente, magiging 2 na para sa akin. Oo. Teka muna, mabalikan nga natin, may naisip ako Balikan nga natin ulit si Roque doon sa sinabi niyang gera-gera na yan. Alam niyo mga kababayan, kung hindi talaga maayos itong nangyayaring iringan ng Pilipinas at saka itong China, anong gagawin natin? Ibibigay na lang ba natin ang ating teritoryo? Ganon. Alam niyo po, lalong dumadami yung mga bansa na nakikisimpatya sa atin maliban po sa Amerika. Isa pa, kung ayaw naman pala natin ang makipaglaban, ayaw naman natin palang ipaglaban yung ating inang bayan, bakit pa tayo nagkaroon ng Armed Forces of the Philippines na pinupunduhan at pinapalakas? Hindi ba? Ipaglaban natin ang ating karapatan. Ipaglaban natin ang ating bansa. At ipaglaban natin ang inang bayan. Kasi itong mga ito, ang ipinaglalaban nila ay ang kanilang mga sariling interes lang. Kaya mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi pa nagigising sa katotohanan, gising na po kayo. Kukunti na lang itong mga hindi sumasang-ayon sa ating administrasyon. Kaya nga po sinabi ko doon sa nakaraan na ang pinakamatinding kalaban ni PBBM ay hindi po itong si Duterte o kaya si Roque. Pagsamahin mo yan, mahina pa yan. Ang pinakamatinding kalaban po ni PBBM ngayon ay ang kahirapan. Kung saan yan ang pilit niyang binibigyan o ginagawan ng solusyon. Para sa ganon, ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap, mabigyan naman ng kahit kaunting kaginhawaan. Yan lamang po. At kayo po ay may karapatan po para magbigay ng inyong mga kuro-kuro, komento at saloobin, lalong-lalo na po sa mga pinag-uusapang kagaya nito. Libre po, open po ang ating comment section para sa inyo. Maraming salamat po sa panonood muli. Huwag niyo naman po sanang kalimutang isubscribe yung aking munting channel.